Hey, good morning, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Naku po, yung testigo ni Marcoleta, for sure nabalitaan nyo na, no? Yung kanyang testigo, surprise witness, may affidavit, di ba? Pero yung kanyang affidavit, peke yung notaryo. Sabi ng mga DDS, hindi okay lang yan, hindi naman issue yan kung peke yung notaryo. Ha? Seryoso ka ba? Importante na manonotaryo yung isang dokumento. Kasi kung affidavit lang yan, tapos walang notaryo, mamaya sasabihin niya, joke lang yan eh, hindi nga notaryado yan eh. O fake nga yung notaryo yan eh. Diba, yung validity ng testimonya, negatibo. Hindi niya na-i-establish. So kung hindi valid yung kanyang testimonya, kahit ano pang sabihin niya dyan, diba? Pwede niyang i-deny yan, gawa-gawa lang yan. Hindi naman notaryado yung statement ko eh. Diba? Oh, peke, simpleng notaryo, Marcoleta, ano yung witness mo? Saan mo ba kinuha yan? At isa pa nakapagtataka ha, si Mike Defensor. Si Mike Defensor, yan yung tumakbong mayor dyan sa Quezon City. In fact, sinuportahan natin yan eh, kasi kaalyado ni PBBM yan eh. Si Mike Defensor, siya yung tumawag kay Marcoleta. Kasi daw, mayroon daw siyang witness na volunteer ha, take note, volunteer yan. Bakit kay Marcoleta? Diba? Kaduda-duda na eh, malisyoso na. Bakit kay Marcoleta hihingi ng tulong yung volunteer na witness? Bakit hindi kay Ping Lacson? Si Ping Lacson yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. For sure, may contact naman yan, si Mike Defensor. Kayang kontakin niya si Ping Lacson. Bakit si Marcoleta yung kinontak? Ano ba tong planted witness ninyo? Oh, saan nyo ba kinuha yan? Ano ba yan? DDS ba yan? Tao ba didigong yan? Oh, record check ka ngayon. Nakita niyo na ito, nasa News 5. Isasalang po sa record check. Iba-background check itong witness na ito. Witness kuno. Peke eh. Simpleng testimonya eh, no? Nasa headline ng ABS, ng News 5, no? Iimbestigahan si Gutesa. Magsasagawa ng kumpletong record check at background investigation kay Orly Gutesa, ang bagong Senate witness sa maanumalyang flood control projects ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson. Ganyan dapat, Marcoleta. Hindi lahat ng witness ay katanggap-tanggap. Tingnan mo yung credibility niyan. Saan nanggaling yan? Ano yung pakay niyan? Bakit bigla na lang sumulpot yan? Alam mo, may nagsabi sa atin ha, may mga witness for sale. Babayaran yung pagkatao mo, babayaran yung buhay mo. Pero gagawa ka ng kwento, di ba? Magkukunya-kunyari kang witness laban sa isang krimen. A witness for sale. Hindi natin sinasabi na si Gutesa ay isa dyan, pero potentially, posibleng isa siya dyan. Biglang sumulpot to. Tapos, kung ano-anong sasabihin, pagtuturo ng kung sino, idadamay si Romualdez. Kung sino-sino pang mga politiko. Again, wala tayong problema kung idamay ninyo kahit sinong politiko. Dahil malinaw na may mga sangkot na politiko. Pero dun lang tayo sa totoo. Ano yung totoo? Yung kinikwento niya, nung nag-deliver siya ng ilan yan? Ilang maleta yan? Napakaraming maleta at ang isang maleta ay 48 million pesos yung laman. Kasi may nakalagay daw sa post-it na 48. Ibig sabihin ba nun 48 million? Hindi ba pwedeng 48 packs yan? Tapos ang isang packs ay 100,000? Di ba? Paano nagkasya yung 48 million sa isang maleta? Siguro, pwede siguro isiksik ninyo. Mga bago siguro 1,000 kaya mas maninipis yan. Pero paano nyo na-transfer yan doon sa bahay ni Romualdez? Isa pa, nagsalita si Romualdez. And I think naniniwala ko doon sa sinasabi ni Romualdez, under construction yung bahay na yan. So sino yung nag-receive doon sa sinasabi ng millions of pesos, billions of pesos? Ilan? 2 billion plus yan, pinagsama-sama eh. Yung napakaraming maleta na yan eh. May higit 2 billion dineliver sa construction worker. Ganun yun. Ganoon lang kabilis nila na-dispose yung pera na yan. At kung ako naman matino ako, hindi naman matino, kung ako ay nag-iisip na sindikato, no, hindi ko i-deliver yung 2 billion pesos ng isahan lang at nang walang escort. Yung mga testimonya na yan, Gutesa, verifiable yan eh. Marami siyang subdivision na sinasabi. Forbes Park, may mga CCTV yan. I don't think na binura na nila yan. May mga records yan, high-end subdivision yan, may mga records yan. Yung sinasabi niyang McKinley, ano ba yan, yung 42 McKinley, may mga CCTV footage din yan. Makikita mo dyan kung ilan yung pumasok na truck dyan.
O ano bang pumasok dyan? Van ba yan? L300? Dadala itong mga baleta na to? Verifiable yung mga yan. Tignan mo, lalabas na napakasinungaling nitong Gutesa. Again, hindi natin kinakampihan si Romualdez dyan o kung kahit na sino mang politiko. Doon lang tayo sa totoo. At itong si Gutesa, malinaw na hindi nagsasabi ng totoo. Nagtataka lang tayo saan hinugot ni Marcoleta yan. Bakit gigil na gigil si Marcoleta dyan? Para idiin? Sino? Si Romualdez? At nababasa ko nga sa ilang post anong susunod yung kwento? Ililink nyo si Romualdez kay PBBM. Ang mastermind si PBBM. Yan ang niluluto nilang narrative Yung kilas ni Romualdez, ito palalabasin nila yan yung kilas ni Romualdez, iutos ni PBBM yan. Yung dineliver mula doon sa bahay ni Zaldico, napunta sa bahay ni Romualdez, mapupunta kay PBBM. Tinan mo, maya maya yan ang kanilang kwento, yan ang kanilang narrative. Tama itong ginagawa ni Ping Lacson. Imbestigahan itong tao na to, credible ba yan? Para maging witness. Ang problema dito kay Marcoleta, kahit hindi credible, gusto niya pa ipasok sa WPP, sa Witness Protection Program. Halimbawa si Diskaya, hindi nga lumulusot sa mga requirements tapos gusto mo ipasok sa WPP. Hindi nga nagsasauli ng mga ninakaw nila sa gobyerno. Gusto mo ipasok sa WPP, tama ba yan? Ito pa, bago na naman si Gutesa. Pahayag ng senador, hindi siya nabigyan ng notice bilang committee chairman para ipaalam na may bagong testigo sa pagdinig. Exactly. Kaya nga surprise yan Binigla ni Marcoleta naka-live sige, habang naka-live yan sinabi meron po akong testigo, biglaan daw. Malamang yan na naman idadahilan ni Marcoleta, kulang na naman sa oras. Short notice na naman kaya hindi na naman nakapagsabi ng kay Lacson na may testigo pong lalabas. Yan, short notice na naman. Yan naman ang sasabihin ni Marcoleta niyan. Remember, nung nag-issue siya ng letter sa DOJ requesting for a WPP o Witness Protection Program para sa mag-asawang Diskaya, hindi niya in-inform even yung members ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi niya in-inform na sumulat siya sa DOJ para ibigyan o hilingin ang WPP o Witness Protection Program para sa mag-asawang Diskaya. Alam mo yung dahilan niya? Short notice. Wala ng oras, kulang na sa oras. Ito na naman, malamang, hindi niya na naman in-inform si Lacson na meron siyang witness. Siya na naman ang nakakaalam dyan. Nabubulgar ka ngayon The investigation is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. Matatandaan isiniwalat ni Gutesa na umano'y pagdadala niya ng mali-maletang pera kina late First District Representative Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico. Itinanggi ni Romualdez ang akusasyon. Meron na pong sagot yan si Speaker Romualdez, di ba? Na-share din natin yan noong isang araw yung kanyang pahayag at pinasisinungalingan niya itong sinasabi ng Gutesa. Doon lang tayo sa totoo. Kasi malinaw na may mga politikong sangkot dyan. May mga congressman, may mga senador na sangkot dyan. Walang question dyan. Pero doon tayo sa totoo. Itong ginagawa ni Marcoleta, may gusto siyang taong idiin, may pinuprotektahan siyang tao, nagmumukha kayo talagang scripted. Nagmumukhang drama lang ang ginagawa ninyo. Malinaw na malinaw yung ginagawa ninyo. Sino pang maniniwala sa inyo? Diba? Ayusin nyo. Kaya tuloy, apektado yung imahe ng Senado. Yung ano ba ginagawa nyo diyang investigasyon na yan? Muro-muro. Nawawalan tayo ng pag-asa dyan. Doon lang tayo sa ICI. Yun lang ang ating pag-asa. Diba, wag na tayong gumawa ng peke. Naku po, Marcoleta, baguhin nyo po ang inyong tono. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion. May mga nais po kayo sabihan, reaction, lagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook at di pa po naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow. Nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Nag-live ka?